pagkatapos mong panoodin ito, mag-iiba na ang tingin mo sa mundo. Bago tayo magsimula, lilinawin ko lang na ang video na ito ay hindi panghahalungkat ng eskandalong ito, kundi paglalantad ng katotohanan kung paano ba nag-ooperate ang mundo sa kamay ng mga taong may kapangyarihan. At gagawin nating halimbawa ang eskandalong ito ng Epstein Island. Ano ba ang makukuha nating aral, kamalayan at katotohanan mula sa eskandalong ito? Isa itong issue na ito bilang patunay na basta may pera at kapangyarihan ka, magiging mas malaya ka pa sa malaya. Malaya kang bumili ng kahit ano dahil lahat ng bagay sa mundo ay magiging libre na lang sa'yo kapag ganoon ka kayaman. At ano nang mangyayari kapag wala ka nang mabili? Wala ka nang mabili dahil wala nang kayang magbigay ng satisfaction sa'yo. Hindi ka na makakaramdam ng saya sa pagbili ng mga bagay dito sa mundo. Kaya ibang bagay na ang pipilhin mo. Wala ka namang hindi kayang bilhin dahil maging buhay ng tao kaya mo nang bayaran. At alam mo ang nakakaalarma rito, kapag ganito ka na kayaman, hindi ka nasaklaw ng batas. Kahit ano magagawa mo nang hindi nag-aalala tungkol sa batas. Napansin mo ba yan? Yan ang realidad ng buhay. Basta may pera ka, makakaya mong gawin lahat nang walang consequences o kapalit. Dahil kahit ang consequences mismo ay kaya mo ring bayaran. Ganoon kalaya ang mga taong ito. This is the cold engine of reality. Ang justice system na kinikilala natin ay isang ilusyon lang para magkaroon ng peking order ang mga tao. Dahil ang saklaw lang nito ay tayong mga ordinaryong tao. Tayo lang ang saklaw ng batas. Dahil aminin na natin, there are groups of people who are above the law. At hindi natin maitatanggi yan. Yan ang kabulukan ng justice system ng mundo. It only favors the rich. Ito ang mapait na katotohanan tungkol sa issue na ito. Tanggapin man natin o hindi, ngunit wala namang makukulong dyan sa mga taong yan. Walang mapaparusahan dyan. Ako na ang nagsasabi sa iyo, ganoon sila kayaman, ganoon kalaki ang kapangyarihan nila. They can get away with anything dahil hindi naman absolute ang justice system ng mundo, ni hindi nga mabubuting tao ang namumuno sa mundo. We are run by satanic group of people who operates in the shadows. At itong issue na ito ang best example niyan, na ang mundo ay pinatatakbo ng mga taong nasa impluensya ng demonyo. Hindi palang bulgaran ngayon ang sistema, ngunit simula na yan. Nagsisimula na silang utay-utayin na i-normalize ang ganitong mga issue at balita. Tapos ni isa walang makukulong o mapaparusahan dahil mismong ang justice system ay takot komprontahin ang mga taong ito. Dahil alam din nila na kapag ginalaw nila ito, sila mismo at ang mga pamilya nila ay manganganib ang buhay. These people are untouchable. Protected ang mga taong ito. Dito pa nga lang sa Pilipinas, nagnakaw na ng bilyon, hindi pa maipakulong at tumatakbo pang senador. Paano pa kaya sa mas malalaking bansa? Hindi ba? Kung dito sa Pilipinas, nakawan pa ang sistema nila, sa malalaking bansa, mas matitindi na ang laro.
Ito ang nakakalungkot na realidad ng mundo. Ang ganitong kasamaan ng tao, hindi na ito bago. Panahon pa ni Noah, mas matindi pa rito ang nangyayari. Hindi na bago ang ganitong kademonyohan, kaya't naiintindihan kita. Hindi talaga pasama ng pasama ang mundo. Noon pa man, masama na talaga ito. Kaya tatanungin kita, wala na akong pakialam kung naniniwala ka sa Diyos o hindi. Ngunit sagutin mo ito, worth it pa ba lahat ng investment na ginagawa mo sa sarili mo para sa buhay mo rito sa mundo? Teka lang, baka hindi mo nakuha. May halaga pa ba lahat ng ginagawa mo rito sa mundo? May halaga pa ba lahat ng paghahanda mo para sa future mo? Gayong malinaw na namumuhay ka sa mundong ito kasama ang mga ganoong klase ng tao. Baka medyo nalalaliman ka pa rin masyado sa tanong ko, kaya't didiretsahin na kita. Saan ka ba nag-i-invest? Sa katawang lupa mo o sa kaluluwa mo? Alin ba ang hinihahanda mo? Ang katawang lupa mo o ang kaluluwa mo? Dahil itong mundong ito, wala na itong pag-asang umayos pa. Dahil masama na ito noon pa. Ang tanong ko lang sa'yo, gusto mo pa rin bang mamuhay dito o ihanda na lang ang kaluluwa mo para sa bagong buhay sa lugar kung saan perpekto ang lahat? Hindi ko alam kung nauunawaan mo ako rito, ngunit ang gusto ko lang sabihin sa'yo, dahil sa issue na ito, may na-realize lang ako. Wala na tayong magagawa upang ayusin ang mundo. Ang magagawa na lang natin ay ihanda ang kaluluwa natin sa muling pagdating ng nag-iisang hari ng mga hari. Kalimutan mo na ang makasalanang mundong ito. Invest more in your relationship with God. This world is always doomed, but there is salvation in Jesus' name. Nakita mo ba ang unti-unting pagbabago sa ating mundo? Normal na ngayon ang mga demonic ritual. Ginagawang music video na lang o kaya ay concert performance. Tapos naglalabasan ng ganitong issue gaya ng Epstein Files na para bang sinasadya nilang hainan ang mga tao ng mga detalyeng gusto nilang ipakain sa atin. Napansin mo rin ba sa tinagal-tagal na panahon na nag-ooperate itong Epstein Island na ito? Hindi ka ba nagugulat kung bakit ngayon pa ito umusbong? Na para bang may kung anong bagay ang nakasistematiko. Digital currency, world peace treaty, tapos biglang may Epstein Files. Nariyan pa ang rapid advancement ng artificial intelligence at pabago-bagong value ng gold sa market. Isama mo pa ang issue ng cryptocurrency. Nakikita mo ba ang pattern na para bang ang lahat ay may kanya-kanyang time frame na sinusunod para sa paparating na biggest revelation o pasabog, na para bang ang lahat ng mga pangyayaring ito ay sinasadya upang magbigay daan sa mas malaki pang mangyayari. Parang inihahanda na tayo sa posible pang mangyari. Now, honestly, wala akong alam tungkol dito. Ngunit hindi natin maitatanggi ang pagkakatugma-tugma ng mga nangyayari. At gaya ng sinabi ko sa isa kong video tungkol sa palatandaan ng matalitong tao, ang makakapansin lang ng mga palaisipang ito ay ang mga taong may kakayahang bumasa ng hidden patterns mula sa mga current events na nangyayari sa paligid. Hindi natin alam kung ano ang gusto nilang ipakain sa publiko sa paglalabas ng Epstein Files na ito. Ngunit ano pa man yun, asahan mo na hindi yan natatapos dyan. Unti-unti nang magsusulputan ang iba't ibang pangyayari na halintulad sa iskandalong yan.
Kaya kung masyado kang nakafocus sa mundong ito at lahat ng investment at ginagawa mo ay para sa mundong ito, you are planting seeds on the wrong soil. Nauunawaan mo ba yan? Masama na ang mundong ito noon pa at lalo pa itong magiging masama. So it is better to invest in your soul than to invest in this fallen world. At sa mga laka ng ating kawan, tatandaan nyo palagi, we have a mission, we have a movement, we don't chase validations, we chase improvements. Gayon pa man, marami nga ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.